Kabanata 1611. Sa tirahan ng Hoffman sa Jack Astor, si Sean, kasama sina Gavin at Zachary, ay nag-almusal sa kainan silid. Matapos ang isang gabing pahinga, tila hindi sila dinukot lahat. Sa halip, tila nasisiyahan sila at mukhang masigla. Sir, gusto ko po sanang magtagalog. Zachary sa pag-aalaga sa kanya, marami na rin ang nag-aabang sa loob ng bahay sa harap niya. Sinulyapan ni Gavin si Zachary at pagkatapos ay tinawag ang abalang butler sa loob ang napili ng mga tagahanga. Mr. Gideon, I want some too. Gusto ko ring magkaroon ng squid ink pasta. Siyempre, sandali lang. Kukunin ko ito ng tama. Masayang sumagot ang butler ng pamilya Hoffman. Wala siyang pakialam sa problema, agad na tumalikod ang lahat para ipagpatuloy ang paghahanda ng masasarap na pagkain para sa mga bata. Sumilip si Sean at bahagyang nagtaas ng kilay. Mahinahon siyang nagsalita, sabi ng dalawang bata, sapat na iyan, kayong dalawa. Maaari mo ba talagang kainin ang lahat iyon? Hindi naman siya nag-aalala sa butler, pero sa halip, nag-aalala siya na baka kumain ng labis ang dalawang bata. Nakakahiya naman kung hindi tayo kumakain ng maraming bagay hanggat kaya natin. Bukod dito, maaari kang magkaroon ng ilan kung hindi natin matatapos ang lahat. Ayaw mo bang kumain? Sumagot si Zachary na may dalang isang bibig ng pagkain. Sabay ngiti ni Sean, syempre gusto ko kumain. Kung hindi mo kayang tapusin ang lahat, ako na ang bahala. Ang mga kasanayan sa pagluluto ni Gideon ay hindi mas mababa kaysa sa chef sa Yaleview. Bukod pa rito, nakakulong sila dito at wala silang gaanong magagawa. Marami silang sa mga oras na walang kabuluhan, kaya maaari rin silang magpakatawa. Ewan ko ba kung napagtanto ba ni Mommy na nawawala na tayo? Gavin tanong niya, nakakunot ang kilay niya sa pag-aalala. Nag-aalala siya na baka mag-alala si Ariso kung nalaman niya. Sa sandaling iyon ay hindi pa rin sila nakakapag-uwi. Dapat ay mapangasiwaan nila ng ilang sandali. Hanggat sila ay, huwag kang mag-alala, hindi naman malalaman ni Mommy agad. Tiningnan ni Zachary si Gavin ng may kumpiyansa, hindi niya alam na si Arisa ay nasa daan na. Napatingin si Sean sa kusina, at binaba ang kanyang tinig para kausapin ang napili ng mga tagahanga. Some, try to consult the butler and see if you can get hawakan ang isang mobile phone. Maaari kang makipag-ugnay kay Tim at sa iba pa ipaalam sa kanila na ligtas pa rin tayo sa ngayon. Dahil mabait si Gideon sa dalawang bata, marahil ay isang pagkakataong makabili ng cellphone. Kahit hindi sila makatakas, kailangan nilang ipaalam sa mga bata sa kasalukuyan ay nag-uusap sila tungkol sa kanilang kalagayan upang maibsan ang kanilang mga alalahanin. Kung ano ang susunod na mangyayari, hindi niya alam. Ang alam lang niya ay mayroon silang upang samantalahin ang anumang pagkakataon upang makatakas. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary bago tumungo kay Sean. Sa kanilang pinag-iisipan nila kung paano nila linlanggan si Gideon. Biglang may ingay sa pinto, na para bang may bumalik. Nagkatinginan sina Sean, Gavin, at Zachary, sa pag-aakalang si Jeremiah ay bumalik. Habang naglalakad sa kusina ay narinig niya ang tunog ng kotse at mabilis na lumabas. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, tinawag niya ang mga ito bago magtungo sa pintuan. Mag-enjoy ka na lang sa pagkain mo. Susuriin ko. Sabay-sabay silang nagbalik tanaw at hindi nag-aalala kung sino ang patuloy pa rin sa pag-almusal ang binata at nagpatuloy sa pag-aayos ng kanilang agahan. Gideon, pwede mo ba akong magluto ng isang mangkok ng pasta? Hindi ko pa naranasan almusal pa. Isang pamilyar na tinig ang umalangaw mula sa pasukan na naging sanhi ng pag-urong ni Sean ang kanyang noo. Tumalikod siya at agad na nakatingin sa ibang tao. Bakit ka nandito? Tanong ni Justin ng malakas, hindi lalo na sabik na makita si Sean dahil si Sean ay matalik na kaibigan ni Benjamin. Ang mga labi ni Sean ay nakakunot sa isang panlalait ng ngiti. Hindi ba't ito ang iyong mabuti na lang at naghatid sa akin dito? Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata, sa bingit ng pagsagot kay Sean, nang makita niya ang dalawang batang lalaki na nakatayo sa tabi niya, na kapwa nakatitig sa kanya. Isang kislap ng pagkilala ang kumikislap sa mga mata ni Justin. Lumitaw ito, labis pa rin ang pag-aalala sa kanya ng kanyang tiyahin. Sa katunayan, nang ipahayag niya ang kanyang mga reklamo, agad niyang dinala ang kanyang tiyuhin, dalawang anak ni Benjamin ang nag-aabang sa kanya para ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Ano ang ginawa ko? Naiintindihan ni Justin ang sitwasyon ngunit tumanggi siyang aminin ito. Lumapit siya at umupo sa tapat nila. Pinagmamasdan ng mga ito gamit ang kanyang mga mata. Napatingin sa kanya si Zachary. May lakas ka ng loob na kumilos pero huwag kang mag-alala.
Bakit ka nagkukunwaring inosente? Ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, palaging gumagamit ng takot sa mga bata. Kabanata 1612. Ano ang sinabi mo? Sa palagay mo ba ay magagawa ko ito para magawa mo ito hindi mo na makikita pa ang tatay mo? Ungol ni Justin, na nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Siya sumandal siya para hawakan ang maliit na rascal sa kwelyo, ngunit umiiyak siya ng may pag-iyak ng sakit. Tumunog ang boses ni Sean, na may tono na parehong nanunuya at nalilibang. Bakit galit na galit, Mr. Rogers? Nagsasabi lang ng totoo si Zachary. Dapat kang kumalma, hindi naman masama ang mag-alaga ng bata. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay, na ilang sandali lang ay sinaksak ni Sean gamit ang tinidor na kalipas. Kung hindi siya nagmadali, siguradong dumudugo siya ng husto sa ngayon. Habang nakatitig kay Sean, galit na ipinahayag ni Justin, ano man ang mangyari, ang mga layunin ay nagbibigay katwiran sa mga paraan. Ngayong nahulog ka na sa aking mga kamay, huwag mong asahan ang isang madaling oras. Gideon, alisin mo sila. Ilok ang mga ito sa doghouse sa likod bahay, huwag mo silang pakainin ng walang utos ko. Gusto kong malaman kung gaano katagal mo kaya panatilihin ang iyong pagmamataas. Kasuklam-suklam, si Zachary ay sumpa, lubos na nasusuklam sa pamamagitan ng mga kilos ni Justin. Walang kahihiyan. Nagsumpa rin si Gavin na nakatitig kay Justin ng walang pahiwatig ng pagmamahal. Ang lalaking ito ay palaging laban sa kanyang ama. Nag-aalala si Sean pero nag-aalala siya sa paghihirap ng dalawa. Justin, sapat na iyon, sabi niya. Mga bata pa lang sila. Hindi ka naman masyado pinahirapan ni Benjamin, at ngayon ay gusto mo nang ihagis ang kanyang mga anak sa isang doghouse. Tao ka pa ba? Ano ba talaga ang sinusubukan mo makamit? Inakala ni Sean na utos ni Justin na kunin ang dalawang anak dinukot. Kaya't hindi siya naglakas loob na masaktan siya ng labis. Hindi malupit. Kailan ba nagpakita ng awa sa akin ang sinuman sa inyo? Bakit hindi ko alam? Napatingin si Justin sa kanila. Ang kanyang bahay ay nabombahan, at siya ay lagi niyang pinaghihinalaan na si Benjamin ang nasa likod nito, ngunit wala siyang ebidensya. Sa totoo lang, hindi ba't ang mga tao mo ang nagbomba sa bahay ko? Maldita, halos mamatay na ako doon. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Justin habang nais niyang patayin ang mga ito doon at pagkatapos. Nang marinig iyon, naramdaman ni Gavin at Zachary na tumalon ang kanilang mga puso sa isang matalo. Natuklasan ba sila? Tiningnan ni Sean ang galit na ekspresyon ni Justin na may walang malasakit na tingin, tumawa siya ng bahagya, at sinabing, ano ang dapat gawin ng iyong bahay na binomba sa amin? Kung may lakas ng loob ka, ilabas ang ebidensya at direktang akusahan kami. Huwag mo lang kaming sisihin ng walang ebidensya, sino ang nakakaalam kung sino ang nasaktan mo. Kung may ebidensya si Justin, matagal na sana niyang sinampahan ng kaso ang mga ito gamitin ang mga taktikang ito. Hindi mahalaga kung hindi mo ito aaminin, alam ng lahat ang katotohanan. Nagtataka ako kung paano balak ni Benjamin na iligtas kayong lahat. Titig ni Justin, nagbabanta siya, pero hindi na siya kumilos pa. Pagkatapos ay nagsalita si Gideon, Mr. Justin, ang dalawang batang ito mga Pinoy na nag-aalaga sa kanila ni Mr. Villar, huwag po kayong matakot. Kung may problema, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Gagawin ko ilang pasta para sa iyo muna. Gideon, hindi mo ba narinig ang sinabi nila tungkol sa akin? Sila yung mga tumawid sa linya. Malinaw na naiintindihan ni Justin ang sa likod ng mga sinabi ni Butler, labis siyang nagagalit. Paano ko papayagan ang mga tagalabas na mga api sa akin dito sa bahay ni Tito Jeremias Turf? Pero hindi naman siya nag-atubiling kumilos dahil sa takot na ang kanyang tiyuhin. Napabuntong hininga si Gideon, at napilitan siyang banggitin muli si Jeremias. Binalaan niya si Justin na iwasan ang pagkilos ng walang pag-aalinlangan. Maaari kang magpasya kung paano haharapin ito sa sandaling Mr. Hoffman bumalik. Mamaling kay Sean at sa mga bata, sinabi niya, huwag mo siyang pansinin. Mr. Baka medyo mainit ang ulo ni Justin. Maghahanda na lang ako ng pagkain para sa inyong lahat. Napatingin si Justin sa tatlo sa tapat niya, at hindi hinawakan niya ang kanyang ulo. Sumigaw siya, magluto ka muna ng pasta para sa akin. Naiintindihan, Mr. Justin. Mabilis na sumagot ang butler, nagmamadali siyang magluto ng pasta para kay Justin, hindi niya kayang mag-aksaya ng oras. Sinulyapan ni Justin si Sean at ang kanyang mga kasamahan na may mapagmataas na ekspresyon, sabi nga nila, naniniwala ka pa rin ba na ang lugar na ito ay pag-aari mo?
Napatingin si Sean sa malayo, ayaw nang ipagpatuloy ang pagtingin kay Justin, sinisira nito ang kanyang gana sa pagkain. Iniwasan din ni Gavin at Zachary ang kanilang tingin, malinaw na ipinapakita ang kanilang paghamak. Nagdilim ang mukha ni Justin nang magbabala, hintayin mo na lang ako bumalik si Uncle. Ikaw ay nasa para sa isang sorpresa. Nawala na siguro ng pag-iisip si Gideon, hayaan mo na lang na kumain ka dito. Hintayin na lang natin na bumalik ang tita mo para pag-usapan ito. Naniniwala ako, si Jeremias ay may pangunahing kagandahang loob na magliliw mga bisita. Napasinghap si Sean na may tawa. Naririnig ko lang ang boses ni Gideon, mga salitang hindi niya naintindihan kanina. Hindi iniutos ni Justin na kidnapin ang mga bata, ito ay sa katunayan, ang utos ni Jeremias. Ayaw ni Sean na makipag-usap kay Justin hanggang sa si Jeremiah bumalik. Pinag-uusapan nila ang lahat pagkatapos nilang makilala si Jeremias. Kabanata 1613. Ang tingin ni Justin ay nahulog sa kanila, isang pahiwatig ng schadenfreude sa kanyang mga mata. Hindi ko inasahan na ipapadala ni Benjamin ang kanyang laki. Masyado ba siyang abala sa paghawak sa kanya sariling mga gawain? Pakiramdam ni Sean ay may mali, lalo na't ngayon lang siya nawalan ng kontak si Benjamin bago pa man dinukot ang mga bata at dinala dito. Tumigas ang kanyang tingin. Justin, may nagawa ka na ba? Nang makita ang pagkabalisa ni Sean, natawa si Justin. Hindi ko ginawa, siguro may nangyari sa kanya, di ba? Napatingin si Sean sa mapang-akit na pag-uugali ni Justin. Siya ay magiging hanggal na maniwala ka sa sinabi ni Justin. Hindi naman mawawala si Benjamin. Kung palayain mo kami ngayon, baka may puwang pa para sa negosasyon pagdating niya. Kung hindi, walang sino man baka maprotektahan ka niya. Ang pagkatalo sa isang digmaan ay hindi nangangahulog ang pagkatalo sa digmaan, at hindi naman natakot si Sean. Totoo ba iyon, Mr. Bailey? Tignan natin kung kaya ni Benjamin kahit na gawin itong buhay dito. Kumpiyansa na sabi ni Justin. Sa pagkakataong ito, kung namatay man o hindi si Benjamin, hindi siya lalabas ng walang pinsala. Anong ginawa mo sa tatay ko? Napatingin si Gavin kay Justin, natatakot siya na baka masaktan talaga siya ni Benjamin. Anak, baka mag-check-in na ang tatay mo sa underworld. Napangiti si Justin kay Gavin. Maya-maya pa ay tumulo ang luha sa mga mata ni Gavin. Napatigil ang boses niya, sigaw niya habang sumisigaw ng, nagsisinungaling ka. Hindi patay si tatay, siya pa rin buhay. Nawalan lang ng kontak si daddy. Sigurado ako na buhay pa siya. Paano ka naging kasuklam-suklam na magsinungaling sa amin? Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan? Bagamat medyo mas kalmado ang mukha ni Zachary kaysa kay Gavin, sa kabila nito, hindi pa rin siya sigurado sa kaligtasan ni Benjamin. Baka matakot ka lang sa mga bata. Natawa naman si Sean habang inaaliw ang dalawang binata. Huwag makinig ang kanyang kalokohan. Sinusubukan ka lang niyang takutin. Okay naman ang tatay mo. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo maabot si Benjamin sa sandaling ito, maaari ikaw. Hinihintay ni Justin na makita silang nagdurusa, lihim na umaasa na may nangyari ito kay Benjamin. Namumula ang mukha ni Gavin, at ang paraan ng pagtingin niya kay Justin parang si Benjamin. Kung may mangyari man sa tatay ko, hinding-hindi ko patatawarin ikaw. Sak, napakabangis. May ebidensya ka ba? Si Justin hinawakan niya ang kanyang mga labi, na tila napakasama. Ito ay sa halip nakakatawa na laruan sa mga anak ni Benjamin. Mr. Justin, handa na ang pasta mo. Gideon, nagdadala ng isang inilagay niya ito sa harap ni Justin. Narinig niya ang mga banta ni Justin sa mga batang nasa kusina at naawa sa kanila. Sa isang mapanghimagsik na pag-ungol na nakatuon sa 3 tao sa tapat niya, sa wakas ay sinimulan na ni Justin ang pagkain ng kanyang pasta. Galit na galit sina Gavin at Zachary sa kanyang mayabang na pag-uugali kaya hinawakan nila ang kanilang mga ngipin. Bumaba ang dalawa sa kanilang mga upuan at nagmamadaling magtungo sa bahay sa kwarto, ayaw niyang makita ang mukha niya. Hindi na ba kayo kumakain? Tumawag si Gideon balisa, paano tayo makakakain kung puno tayo ng galit? Bulong ni Sean pagkatapos ay sinundan niya ang mga binata sa kanilang tabi. Gusto niyang turuan si Justin ng leksyon, pero dahil sa pag-iisip niya ay sa turf ni Justin at para sa kapakanan ng mga kabataan, nagpa siyang pigilan ang kanyang dila. Maraming pagkakataon para sa paghihiganti sa hinaharap. Ipinagdarasal ni Justin na hindi siya mahulog sa kanilang mga kamay dahil siguradong malulutas ang sama ng loob na ito. Napatingin si Gideon sa kanila, napabuntong hininga, at tumawag sa telepono.
Jeremias, Mr. Bailey, ang pagkawala ni Daddy ay dapat na may kaugnayan sa kanya. Hindi ba? Tiningnan ni Gavin si Sean, umaasang may balita tungkol sa kaligtasan ni Benjamin. Batay sa nalalaman ko tungkol sa kanya, kung talagang natuklasan niya sa dami ng tatay mo, hindi naman daw siya ganon kakalmado sa ibabaw, sabi ni Sean, marahang hinaplos ang ulo ni Gavin para maaliw. Kanina, tinanong ni Justin kung bakit hindi personal na dumating si Benjamin. Gayunman, kalaunan ay binanggit niya na tiyak na may nangyari kay Benjamin. Malinaw na ginawa lang niya ang pahayag na iyon para takutin sila. Matapos mabawi ang kanyang katahimikan, nag-isip sandali si Gavin bago lumipat na patingin siya kay Zachary. Napatingin si Zachary kay Justin, isang malisyosong smirk ang naglalaro sa ang mga sulok ng kanyang bibig. Gavin, gusto mo ba siyang turuan ng leksyon? Anong mga ideya ang mayroon ka? Nanlaki ang mga mata ni Gavin kaguluhan. Ibinaling din ni Sean ang kanyang pansin kay Zachary, na nagtataka na makita paano niya haharapin si Justin. Napasandal si Zachary, mahinang bamhulong sa kanilang mga tainga, kami dapat lapitan ito ng ganito. Kabanata 1614. Sa kanyang paglalakbay patungong Jack Astor, Arisa inutusan niya si Bradley na tulungan siyang hanapin ang kinaroroonan ni Benjamin. Wala pa hanggang ngayon ay natatakot siya na baka may mangyari sa kanya. Siya ay malalim na pagkabalisa. Mula nang magkasama sila, hindi pa sila nagkikita ng ganito katagal. Habang ang dalawang bata ay dinukot nang wala si Benjamin, siya ay nag-aalala sila na baka puntiryahin din ng kanilang mga kaaway si Benjamin. Habang naghihintay ng balita tungkol kay Benjamin, walang sawang naghanap din siya ng impormasyon tungkol kay Jeremias. Limitado ang online na impormasyon. Mga detalye tungkol sa espesyal ang mga tauhan at background ng pamilya ay naiuri, at maging ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay hindi masubaybayan. Napakunot ang noo ni Arisa, nag-iisip kung mag-hack ba siya o hindi i-click ang pindutan upang siyasatin ang pinagmulan ni Jeremias. Sa huli, siya nagawa niyang pigilan ang sarili. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag nakarating na ako sa Jack Astor. Kung sino man ang maglakas loob na mangagaw ng mga bata ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Pero bakit nga ba si Jerome, isang sundalo, ang nag-aangkin ng kanyang karera sa pamamagitan ng kidnap dalawang bata? Aktibo sila sa mundo ng negosyo, ngunit hindi ito dapat magkasalungat sa kanya. Limitado lang ang impormasyon ni Arisa. Walang nagsabi sa kanya na si Justin ang pamangkin ni Jeremias, kaya nalilito siya sa motibo ni Jeremias. Samantala, sina Timothy, Oliver, Jasper, at Jesse ay sumugod sa ospital para bisitahin ang lolo niya. Inilipat si Darius mula sa emergency room patungo sa intensive care unit. Natapos na ni Edwin ang paghawak ng mga bagay-bagay doon at naghahanda na siyang magmadali kay Jack Astor para sagipin ang dalawang batang lalaki nang makita niya ang apat papalapit na ang magkapatid. Mga anak, bakit nandito kayong lahat? Si Ginang. Hindi naman alam ni Ryan, di ba? Nag-aalala si Edwin, sa pag-aakalang hindi alam ni Arisa ang sitwasyon. Nalaman ito ni Mommy at nagpunta na siya sa Jack Astor para sagipin sina Gavin at Zachary. Mr. Whitley, kumusta na si Lolo? Nakukuha ba niya mas mabuti? Tanong ni Oliver, na nag-aalala para kay Darius. Mr. Whitley, hindi pa rin alam ni Mommy na na-hospital na si Lolo. Hindi kami naglakas loob na sabihin sa kanya. Sabi ni Timothy sa butler, na gustong pigilan sa pag-aakalang hindi niya sinasadyang ihayag ang impormasyon kalaunan, tulad ng hindi dapat gawin ni Arisa masyado siyang nag-aalala dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa kalusugan. Kumusta na ang old Mr. Graham? Nagmamadali na si Isa sa Jack Astor. Gusto mo bang pumunta roon at tumulong? Kaya kung alagaan ang mga bagay dito. Pumunta si Maria sa ospital kasama ang mga bata, umaasang makakatulong siya. Hindi alam ni Mommy na nandito kami, pero alam niya si Gavin at ang sitwasyon ni Zachary. Dinala na niya ang mga tao sa Jack Astor. Sinulyapan ni Jasper si Edwin at Ma'am Ulong, noong una, kami ay itinatago ito sa Mommy, na nagsasabi na sina Gavin at Zachary ay sumama sa iyo at Lolo. Hindi ko inaasahan na malalaman ito ni Mommy. Mr. Whitley, kumusta na si Lolo? Napatingin din si Jesse sa loob ng kwarto, hindi alam kung ano ang kalagayan ng kanyang lolo ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok upang bisitahin. Alam ni Edwin ang kanilang pag-aalala kay Darius, kinausap sila at kinuha bigyan ng pagkakataon ang pagbibigay ng payo kay Maria. Si Mr. Graham ay nasa labas ng panganib, ngunit siya ay napakalaki na lungkot siya kagabi at hindi pa rin siya nagising. Kailangan nating alagaan ng mabuti siya. Nag-ayos na ako ng caregiver.
Ma'am, mahirap po para sa inyo. Alagaan mo ng mabuti ang mga bata. Gayon din, mangyaring bumisita ng madalas sa ospital para mag-check-in ng mga bagay-bagay. Ano man ang old, Mr. Graham, kailangan mo, maaari kang magkaroon ng 10 bagay na mag-asikaso nito. Iiwan ko sila dito sa iyo. Nag-aalala ako na baka hindi magawa ni Mrs. Graham mag-isa lang ako sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay, kaya magtungo ako sa Jack Astor mabuti. Kapag nagising si Kuya Germs, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin namin iligtas mo ang mga bata. Si Arisa ay buntis at tumatanggap pa rin ng prenatal care. Ngayon, nag-aalala rin siya sa 2 batang dinukot. Nag-aalala si Edwin nakakalungkot isipin na mag-isa lang siya sa Cebu. Kung may mangyari man at walang tao sa paligid, mangyayari ito maging mahirap. Kung pupunta rin siya roon, at least makakatulong siya sa kanya at makakapag-usap sila anumang mga isyu ng magkasama. Sige, pwede ka nang umalis ng walang pag-aalala. Tayo na ang bahala sa mga bagay-bagay bahay. Tumango naman si Maria bilang pagsang-ayon. Dumating kami kaagad pagkatapos ng pag-alis ni Isa, kaya maaari mo siyang maabutan kung aalis ka ngayon. Kabanata 1615 sa tirahan ng Hoffman sa Jack Astor. Bago pa man maisakatuparan ni Zacarias ang plano, naisip na niya, si Jeremias ay nakabalik na. Sa sandaling iyon, nakaupo si Jeremias sa isang sofa sa sala habang tumayo si Justin sa likuran niya. Umupo sa isang tabi si Sean, kasama sina Gavin at Zachary. Parehong ang mga partido ay nag-aayos ng isa't isa. Lumipat ang tingin ni Jeremias mula kay Sean patungo sa 2 maliliit na bata. Ang mga kabataan hindi sila natatakot sa kanya, kahit na may kapintasan siya sa pag-aaral, kabangisan. Ang kanilang mga kaakit-akit at kaakit-akit na mga mukha, na ipinaray sa kanilang determinadong nakakainis ang mga ekspresyon kahit ano pa ang tingin ng isang tao sa kanila. Ang kapansin-pansin na pagkakahawig sa nakababatang pagkatao ni Benjamin ay nagbigay kay Jeremias ng lubos na isang pagkabigla. Hindi ka panipaniwala kung gaano sila katulad, na may aura na katulad din malakas na tulad ng nasa hustong gulang na si Benjamin. Si Jeremias ay palaging nasa militar, kaya bihira ito para sa kanya isang batang naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Malalim, ito hinawakan niya ang kanyang damdamin, at nagdulot pa ng paghanga. Ikaw na si Jeremiah Hoffman. Sabay na nagsalita sina Gavin at Zachary. Ang kanilang mga tinig ay nagpapahiwatig ng katiyakan, walang pag-aalinlangan. Nagtaas ng kilay si Jeremias, na humanga sa katapangan ng 2 binata. Anong lakas ng loob mong tawagin ang tita ko sa pangalan? Si Justin, na nakatayo sa likuran ni Jeremias, nagsalita sa galit. Napakunot ang noo ni Jeremias, itinaas ang kanyang kamay para hudyat kay Justin na manatili tahimik. Justin, huwag kang magsalita ng mabigat sa mga bata. Mga salita ni Jeremias napakalakas ng kapangyarihan, at sa utos niya, hindi naglakas loob si Justin na kumilos ng hindi naaayon sa linya muli. Oo, Tito Jeremiah, masunuring isinara ni Justin ang kanyang bibig. Napatingin si Sean kay Justin, na masunurin sa pag-uugali sa harap ni Jeremias. Isang mapanlin lang ng ngiti ang humihila sa sulok ng kanyang bibig. Hinahamak din ni Gavin at Zachary ang pag-uugali ni Justin, na naghahadyas isang mapang-akit na sulyap sa kanya bago ibinalik ang kanilang tingin kay Jeremias. Napatingin si Jeremias sa 2 magkapatid. Hindi kasing higpit ng boses niya ito ay patungo kay Justin nang sumagot siya, ako nga si Jeremiah Hoffman. Para saan mo kami dinala dito? Matapos makumpirma na siya ang sa kabila ng pag-atake sa kanya, hindi nagpigil si Zachary at nagsalita ng kanyang tanong. Nahulog ang titing ni Jeremias sa kanyang maliit na mukha, isang hindi maunawaan ang mga ito, na nag-iiwan ng isang tao na hindi sigurado sa kanyang mga iniisip. Natatakot si Sean na baka may balak si Jeremias na gawin sa kanya. Mabilis siyang nagsalita, Mr. Hoffman, ang 2 ito ay mahal ni Benjamin, mga anak na lalaki. Lagi kang malayo sa iyo ni Benjamin, kaya ano ang kahulugan ng dadalhin mo ba dito ang 2 anak mo? Binigyan siya ni Jeremias ng isang casual na sulyap. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagpaplano sa paggawa ng kahit ano. Napakunot ang noo ni Sean. Wala siyang balak na gawin ang anumang bagay, ngunit 2 bata ang dinukot at dinala dito. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kung siya ay may balak ba siyang gawin? Ang mga kaisipang ito ay mga bulong-bulungan lamang sa kanyang isipan. Hindi siya naglakas loob na ipahayag ang mga ito dahil sa takot na masaktan si Jeremias. Sa teritoryo ng iba, ang isa ay walang pagpipilian kundi yumuko. Kung ayaw mong gumawa ng anumang bagay, bakit mo kami dinukot?
Hayaan mo umalis kami kaagad. Mahigpit na nakakunot ang noo ni Gavin habang nakatitig siya kay Jeremias. Kidnap. Natagpuan ni Jeremias na kawili-wili na marinig ang gayong salita na nagmumula-mula sa mga lobby ni Gavin. Mukhang ang aking mga subordinate ay walang kakayahan at natatakot kayong lahat. Inutusan ko lang sila na dalhin kayo rito dahil gusto kong makita kayo. Hindi ka namin kilala, kaya bakit mo kami gustong makita? Itigil ang pagsisikap upang gawin itong maganda. Dinukot mo kami upang bantaan ang aking ama, di ba? Ikaw nais, tinuya ni Zachary nang hindi natatakot na magalit si Jeremias. Natawa ng bahagya si Jeremias. Bilang isang mahigpit na tao, mayroon siyang nakakatakot na aura kahit na tumawa siya. Maliit na isa, hindi ka ba natatakot sa akin? May kabuluhan ba ang takot? Pagkatapos ng lahat, kami na nasa iyong kontrol ngayon. May kapangyarihan kang gawin ang anumang nais mo sa amin. Itinaas ni Zachary ang kanyang baba. Dahil hindi sila makakatakas at nasa awa ni Jeremias, wala silang masabi sa susunod na mangyayari. Kahit ano pa ang plano mo, huwag mong isipin na makakaalis ka sa kanya. Sabi ni Gavin na hindi rin madaling matakot. Napatingin si Jeremias sa kanila nang mapansin niya na ang mga anak ni Benjamin ay may pinag-aralan. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi niya. Inanyayahan ko lang kayo dito bilang mga panauhin upang makilala ang isa't isa. Ngayong narito na kayo, mangyaring gawing komportable ang inyong sarili at manatili sandali. Kung kailangan ninyo ng anumang bagay, ipaalam lamang kay Gideon. Ang tono ni Jeremias ay lamambat ng malaki, kahit natunog kaaya-aya. Gayunpaman, ang sinuman ay maaaring maramdaman na ito ay hindi tunay na init, ngunit sa halip, ito ay may isang pahiwatig ng babala. Kabanata 1616. Alam ni Gavin at Zachary ang kalagayan na kinakaharap nila at tahimik na isinumpa si Jeremias bilang isang tusong soro. Napatingin ang dalawang kapatid kay Jeremias sa inis, at natahimik. Gayunman, nanatiling kalmado si Jeremias. Mahigpit na nakakunot ang noo ni Sean. Mula sa mga salita ni Jeremias, malinaw na hindi niya madaling pababayaan ang mga ito. Mr. Hoffman, kung itatago mo sila dito, si Benjamin at ang kanyang asawa ay mag-alala. Hindi pa sila nakalayo sa bahay ng ganito katagal. Kung kailangan mo ng anumang bagay, maaari mong direktang makipag-ugnay kay Benjamin. Hindi na kailangang gamitin ang dalawang batang ito bilang leverage. Hindi kita trituhin ng hindi makatarungan dito. Mayroon lang akong affinity para sa kanilang dalawa. Kapag naayos na ang mga bagay-bagay, aabisuhan ko si Benjamin na pumunta at sunduin ka. Tumayo si Jeremias at sinabi. Kakabalik lang niya mula sa isang paglalakbay sa negosyo, hindi pa rin siya nagpalit ng kanyang damit. Sa huli, ang kanyang tunay na intensyon ay bantaan si Benjamin. Kung wala ang pahintulot ni Jeremias, imposibleng umalis. Ngayong bumalik na si Jeremias, isang karagdagang layer ng seguridad ang idinagdag sa paligid ng mansyon. Naiinis si Sean, ngunit wala siyang mas mahusay na solusyon. Gideon, alagaan mo sila ng mabuti at huwag mo silang pabayaan. Umalis ka, maghanda ka ng almusal, utos ni Jeremias sa butler bago umakyat. Oo, Mr. Hoffman, sagot ni Gideon. Nang makaalis na si Jeremiah ay tumalikod siya at nagtungo sa kusina upang maghanda ng pagkain para kay Jeremiah. Nang makita ito, sinundan ito ni Justin kay Jeremias. Naramdaman niya na hindi dinala ni Jeremias ang dalawang bata dito nang walang dahilan. Tito Jeremias, sinusubukan mo bang magpadala ng babala kay Benjamin? Salamat sa pagtulong sa akin, ngunit pinapayagan mo ba talaga silang manatili sa bahay? Kumilos ka, huwag makialam sa kanila. Jeremias binaril si Justin ng isang sulyap pagkatapos ay umakyat ng walang karagdagang paliwanag. Pinagmasdan ni Justin si Jeremiah na umaakyat sa hagdanan, isang pakiramdam ng kagalakan na bumubuo sa loob niya. Handa pa rin siyang tulungan ng kanyang tiyuhin. Muli siyang lumapit kay Sean at sa kanyang grupo, na nasisiyahan sa kanilang kasawian. Tingnan mo, nasa tabi ko pa rin ang titi ko. Kung wala ang kanyang pagsang-ayon, walang paraan aalis ka na dito. Narito ka na para sa kabutihan. Tiningnan siya ni Sean ng malamig, at sumagot, sinabi rin ng tiyuhin mo na hindi tayo masasaktan dito. Lumipat na lang kami sa ibang lugar para manirahan, at ang aming pagtrato ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa iyo. Masasabi nilang pareho lang ang kanilang pagtrato, maliban na lang kung wala silang kalayaan. Nagdilim ang mukha ni Justin, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, tangkilikin ang iyong tagumpay sa ngayon. Ayoko nang maniwala na papayagan na ng tita ko madali ka magpakailanman.
Sa isang salita lang mula sa kanya, mawawala ka na magpakailanman. Justin, biglang umalangaw-ngaw ang mahigpit na pasaway ni Jeremias, na naging dahilan para mawala si Justin nanginginig. Habang nakatalikod siya, nakita niya si Jeremias na nakatayo sa hagdanan, nakatingin sa kanya, nagpalit na siya ng ibang damit. Tito Jeremiah, bahagyang napayuko si Justin, kaagad natatakot. Ano ang sinabi ko lang sa iyo? Lumapit si Jeremias, tumingin ng mahigpit. Naririnig niya ang bawat salitang sinabi ni Justin, malakas at malinaw. Pasensya ka na, Tito Jeremiah. Nagkamali ako. Nanginig si Justin, natakot siya nang makita niyang galit na galit si Jeremias. Mas mabuti na huwag nang mangyari ulit. Panoorin ang iyong wika. Jeremias, binalaan siya muli. Nakakatawa naman si Sean. May show ba ang dalawa? Dati, nagbabanta lang sa amin si Jeremias, pero, ngayon, ipinagtatanggol niya kami. Ang kanyang mga aksyon ay lubos na magkasalungat. Lumapit si Jeremias at inanyayahan si Sean at ang dalawang batang lalaki na kumain sa loob ng bahay silid kainan. Kumain na tayo, kaya hindi ka namin guguluhin. Si Sean ay ngayon lang nila nakilala si Jeremias, pero ang mga matatanda ng pamilya Bailey ay may kanya-kanyang kaugnayan sa kanila, kahit na bihira. Sa halip, mas nakipag-ugnayan si Jeremiah sa pamilya Graham. Hindi pinansin ni Jeremiah ang ugali ni Sean, dahil alam niyang maganda ang ugali niya, relasyon kay Benjamin. Tiningnan niya sina Gavin at Zachary at nagtanong, ano ang inyong mga pangalan? Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary, na nagpapakita ng kaunting interes sa pakikipag-ugnayan kasama si Jeremias. Samahan mo na lang ako sa breakfast. Masayang inanyayahan ni Jeremias ang dalawang batang lalaki, ganap na hindi pinansin ang naunang komento ni Sean. Hindi, salamat. Mahigpit na sagot ni Zachary, at iniiwasan ang kanyang tingin. Kabanata 1617. Kuya, kumusta naman ang ugali mo? Dapat kang makaramdam ng karangalan, inimbitahan ka ng tita ko na mag-almusal. Justin, nang makita ang mayabang na si Zachary, hindi niya mapigilan ang galit at hindi niya mapigilan ang pag-aaway sa kanya. Wala pa ring naglakas loob na magpakita ng walang respeto sa kanyang tiyuhin, lakas ng loob ng anak ni Benjamin na ilayo ang kanyang ulo. Justin, napatingin si Jeremias, na naging dahilan para mawala si Justin, nakakahiya na isara ang bibig niya. Nang makita ang maamo na pag-uugali ni Justin, mabilis na kumikislap ang kislap sa katawan ni Zachary mga mata. Maya-maya pa ay nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, na tila lubos na nasaktan. Lahat kayo ay nag-aaway sa amin ni Gavin. Gusto ko nang umuwi. Ang pag-iyak ni Zachary ay hindi malakas na pagtangis kundi higit pa sa paghikbi. Maliwanag na pula ang kanyang ilong, sa lahat ng nakakakita sa kanya ay naaawa sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Sean nang isipin niyang tunay na umiiyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa kawalan niya ng kakayahan na alisin ang mga ito dito. Lahat kayo ay nang-aapi sa amin. Gusto na nating umuwi, hindi namin nais na narito ka pa. Nang makita si Zachary na umiiyak, nagsimulang tumulo ang luha ni Gavin. Doon ay walang pagkukunwari sa kanyang mga kilos, tunay na matagal na niyang nais na umuwi, para sa kanyang ina, wala siyang magawa kundi magpaubaya sa kanyang nararamdaman. Biglang napaluha ang dalawang bata na medyo iniwan si Jeremias sa isang pagkawala. Hindi niya alam kung paano pakalmayan ang mga ito. Huwag kang umiyak. Ang ginawa ko lang ay anyayahan sila para sa almusal, bakit na nagdudulot sa kanila ng luha? Lahat kayo ay masasamang tao, nais na saktan kami. Gusto lang namin umuwi ka na. Humihikbi si Zachary, patuloy na nanginginig ang kanyang mga balikat habang patuloy siyang umiiyak. Kilala ko ang iyong ama at hindi ako masamang tao, kaya itigil mo na ang pag-iyak. Ang sino mang hindi nakakaalam ng mas mahusay ay mag-iisip na si Jeremias ay nagmamalupit sa dalawang batang lalaki. Gusto lang niyang magbigay ng babala kay Benjamin, na nagpapayo sa kanya na huwag maging masyadong malupit kay Justin. Pagkatapos ng lahat, pamangkin pa rin niya si Justin. Ikaw ay isang masamang tao. Ang pagkilala ba sa aking ama ay nagpapababa sa iyo ng isa? Kung hindi ka masamang tao, bakit mo kami dinukot? Kung pababayaan mo kami ngayon, hindi namin ito gaganapin laban sa iyo. Sigaw ni Zachary, luha at hinot na dumadaloy sa kanyang mukha. Isang kislap ang kumikislap sa mga mata ni Jeremias nang maunawaan niya ang intensyon ng bata. Kahit gusto mong umuwi, kailangan mo pa rin kumain, di ba? Kung magugutom ka sa iyong sarili, ito ang iyong sariling pagkawala. Hindi ko kakainin ang pagkain mo. Ang pagkain sa bahay ay mas masarap kaysa sa iyo. Sumagot si Zachary.
Hindi dahil siya ay partikular na determinado, ngunit sa halip, kinain na niya ang kanyang busog bago bumalik si Jeremias. Justin sneered, kayo guys sigurado nagkaroon ng isang mahusay na oras kaninang umaga kapag ang aking tiyuhin ay wala sa paligid. Hindi mo ito gawain. Ikaw ang pinakamasama. Zachary napatingin sa kanya. Oo, pinagbawalan mo pa kaming kumain ngayon. Gavin napatingin din kay Justin. Ibinaling ni Jeremiah ang kanyang ulo upang tingnan si Justin, na nagbalik ng tingin. Sa huli, sabik niyang ipinaliwanag. Tito Jeremiah, kumain na sila. Hindi ko ipinagkitang pagkain mula sa sila. Gusto mo pa nga na i-lock kami ng butler sa doghouse. Inakusahan ni Gavin ang mga ngipin. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Jeremias. Tito Jeremiah, sinusubukan ko lang silang takutin. Tulad ng maaari mong nakikita, narito pa rin sila, walang pinsala. Wala akong ginawa sa kanila. Si Justin, na alam na hindi gaanong mapagparaya si Jeremias sa gayong mga kilos, ay mabilis na ipinaliwanag. Duwag. Inilabas ni Zachary ang salita ng may lubos na paghamak. Napatingin si Justin sa bata, ngunit dahil si Jeremiah ay naruroon, hindi siya naglakas loob na gumawa ng eksena. Mr. Hoffman, handa na ang almusal mo. Dumating si Gideon upang ipaalam kay Jeremias. Tumango si Jeremias at sinabi, sumama ka sa amin para sa almusal. Ang mga labi ni Gavin at Zachary ay nakakulong, at ang mga luha ay kumapit pa rin sa kanilang mga pilikmata. Mukhang kaawa-awa silang ngunit determinado. O mahal, bakit ka umiiyak? Tanong ni Gideon may pakikiramay, at iniabot sa kanila ang mga tisyo upang panasan ang kanilang mga luha. Sige at kumain ka ng iyong almusal. Naghanda na ako ng maikling tadyang at squid ink pasta para sa iyo. Bilasan mo at sumali kay Mr. Hoffman. Mr. Bailey, Mr. Justin, dapat ka ring dumalo. Huwag mong hintayin si Mr. Hoffman ng matagal. Nang marinig ang mga salita ng butler at amoy ang kaakit-akit na amoy sa hangin, natukso ang dalawang bata. Halika rito at kumain ng mabuti, at baka isaalang-alang kung ipaalam sa iyong ama na pumunta at ihatid ka sa bahay. Umalangaw-ngaw ang tinig ni Jeremias. Sa mga salitang iyon, ang dalawang bata ay talagang matinding natukso. Kabanata 1618. Sinulyapan ni Gavin at Zachary si Sean bago sinenyasan siyang sumama sa kanila. Mr. Bailey, kumain tayo. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring tumanggi sa libreng pagkain? Nang makita ang dalawang magkakapatid na papunta sa silid kainan, mabilis na sumunod si Sean, hindi sila pinabayaan sa kanyang paningin. Ang iyong mga tiyan ba ay walang ibaba? Katatapos mo lang kumain, at ngayon ikaw ay kumakain muli. Si Justin ay walang pasensya para sa kanila, sinasamantala ang bawat pagkakataon upang kutsain at kutsain. Hindi ka rin ba pumupunta sa pusa? Sa lawika na iyon, ang iyong tiyan ay dapat na mas malaki kaysa sa amin, ikaw na mata ko. Sumagot si Zachary, na humihila ng isang mukha bago tumakbo patungo sa silid kainan. Nagngangalit si Justin sa pagkabigo, ngunit wala siyang magagawa tungkol sa maliit na rascal. Nagsalita ang kanyang tiyuhin, at hindi katanggap-tanggap na huwag siyang samahan sa almusal. Kahit na ito ay para lamang sa palabas, kailangan niyang pumunta at umupo doon ng masunurin. Nang makita ang malungkot na hitsura ni Justin, hindi napigilan ni Sean na tumawa. Hinalikan siya ni Justin at pagkatapos ay sinundan siya ng mga bata sa loob ng bahay silid kainan. Sina Gavin at Zachary, na pamilyar sa lugar, ay umupo sa kani-kanilang mga upuan. Ang dalawang magkakapatid na lalaki ang nakaupo ng tuwid sa kanilang mga upuan, at nag-iingat mula sa paghawak ng kanilang kubyertos hanggang sa dumating ang lahat. Nang makita ni Jeremias na papalapit sila, nag-alok siya, tulungan mo sila. Kunin mo na lang kung ano man ang gusto mong kainin. Umuwi ka na lang. Sinulyapan siya ni Gavin at Zachary, ngunit wala ni isa man sa dalawang magkakapatid ang nagsalita. Tiningnan ni Jeremias ang butler at sinabing, Gideon, pakiusap magdala ng pagkain para sa mga bata. Umupo ka na rin at sumama sa akin para kumain. Umupo si Sean sa tabi ng mga maliliit na bata, samantalang si Justin ay hindi sumali sa kanila sa iisang hanay, sa halip na piliin na umupo sa kabilang panig. Tito Jeremiah, hindi ako nagsisinungaling tungkol sa kanila na may kinakain. Dahil hindi ka pa nakakakain ng breakfast, kumain ka na. Hindi na kailangan pang maghintay pa sa amin. Muling pinaalalahanan ni Justin si Jeremias. Sa tuwing magiging abala si Jeremias, hindi regular ang kanyang pagkain, kaya mabuti na lang at maibabalik niya ito para mag-almusal.
Tumango si Jeremias at nagsimulang kumain ng agahan. Inihain ni Gideon sa dalawang bata ang pagkain na dati nilang in-order paghahatid ng ilan kay Sean at tumabi. Gusto ko rin kumain ng maikling tadyang at pusiting pasta. Nakita ni Justin na may natitira pa at ayaw niyang pabayaan ang tatlo pa magkaroon ng lahat. Oo, Mr. Justin. Dinala na ni Gideon ang mga plato, lumapit siya kay Justin pero pinigilan siya ni Jeremias. Akala ko ba hindi ka kumakain ng squid ink pasta? Mga salita ni Jeremias, matalim ang tingin niya habang nakatingin kay Justin. Hindi siya makapagpahinga kahit kumakain. Saglit na hindi nakapagsalita si Justin bago niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi ko mapigilan ang pagnanais na kumain nang bigla kong makita kung gaano kasarap ang kanilang pagkain tumingin. Matapos siyang sulyap, nagpa siya si Jeremias na huwag siyang pansinin. Hindi pinansin ni Gavin at Zachary ang pag-uusap, tahimik na kumakain ang kanilang sariling pagkain. Napakaganda ng mga katangian ni Gideon, bagamat hindi naman siya nag-aalala kay Edwin. Nang makita ang dalawang maliliit na bata na kumakain ng masaya, isang bakas ng kasiyahan ang lumitaw sa mga mata ni Jeremias. Sa katunayan, ang mga bata ay madaling makontento. Nang matapos na ang kanyang pagkain, pinunasan ni Jeremias ang sulok ng kanyang bibig. Pinagmamasdan ng dalawang maliliit na lalaki na may chubby cheeks. Sa totoo lang, hindi niya naramdaman na nakakainis ang dalawang batang ito. Sa katunayan, matapos ang ilang sandali, tila nagkaroon siya ng kaunting pagmamahal sa kanila. Masarap ba ang pagkain? Naging mas mabait ang boses niya. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Zachary, ngunit ang mapagmataas na bata, sinabi niya, average lang. Napatingin si Jeremias sa plato sa harap ng bata bago siya nakangiti. Medyo ang kanoiser ng pagkain. Malinis ang plato. Naging pula ang mukha ni Zachary. Akala ko ayaw kong kumain kanina. Ito ay talagang nakakahiya. Sa kabaligtaran, mas komportable si Gavin kaysa sa kanya. Ang kanyang plato ay dinwalang bahid dunges ngunit siya lamang ay hindi maaaring kumain ng anumang higit pa. At ano ang tungkol sa iyo? Bangaling si Jeremias kay Gavin. Hindi masama. Si Gavin ay isa ring tao na kakaunti lamang ang mga salita, lalo pang kaysa kay Zachary. Tiningnan ni Jeremias ang dalawang batang lalaki at nagpatuloy sa pagtatanong. May gusto ka pa bang kainin? Maaari ko bang makuha si Gideon, ihanda mo na. Hindi malinaw kung sila ay nabusog o nag-aalinlangan lamang na sinubukan ng iba pa, ngunit hindi nila nahawakan ng alinman sa iba pang mga pagkain sa almusal ang talahan na yan. Pinagmasdan ni Gideon ang dalawang kabataan na kinakain ng kanilang pagkain ng may kasiyahan, na nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Nagtataka rin siya kung ano pa ang maaari nilang gawin ayon sa kanya, nais niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Puno na kami, sabay-sabay na bulalas ni Gavin at Zachary. Sa katunayan, hindi na sila makakain ng isa pang piraso. Kabanata 1619. Kumain kami ng breakfast para makausap mo ang pamilya namin ngayon. Ipinaalala ni Gavin kay Jeremiah, at hindi niya nakalimutan ang kanyang naunang pahayag. Ang gusto lang niya ay umalis. Nagtaas ng kilay si Jeremias, ang kanyang tingin punong-puno ng kasiyahan. Kailan ko ba nasabi na pababayaan kita? Agad na napatingin ang dalawang bata kay Jeremias. Hindi magawa, sabi naman ni Zachary, binalikan mo lang ang sinabi mo, tusok ka matandang Soro. Nilinlang niya sila. Ang mukha ni Jeremias, na nakakunot ang noo sa palagi ang pagkakalantad sa araw, madilim. Sinabi ko lang na isa sa alang-alang ko ito. Hindi ko naman ipinangako sa iyo kahit ano, paglilinaw niya. Maya-maya pa ay nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Jeremiah. Nakikita na tawag ito ng militar, agad niyang sinagot ito. Nang marinig ko ang sinabi ni Jerome, ang mukha ni Jerome niya naging seryoso. Nasa daan na ako ngayon. Si Jeremias ay tumindig sa kanyang mga paa upang umalis, at tinuruan si Gideon, bantayan mo sila ng mabuti hanggang sa makabalik ako. Oo, Mr. Hoffman. Ako na ang bahala sa kanila, Gideon, sumagot siya. Alam niyang may kagyat na gawain si Jeremias. Dali-dali niyang hinawakan ang titi ni Jeremias, nakita ko siya sa labas ng pinto at nakita ko siyang nasa labas ng pinto. Nang makita ang kakaibang pag-uugali ni Jeremiah, casual na nagtanong si Justin, Tito Jeremiah, anong nangyari? Wala kang pakialam. Manatili sa bahay at huwag makialam ka sa kanila. Napatingin si Jeremiah sa dalawang binata bago nagmamadali siyang umalis. Nagkatinginan ang dalawa sa isa't isa, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanila nangyari. Alam ni Sean kung ano ang ginagawa ni Jeremiah para mabuhay, kaya natural na naintindihan niya anumang oras ay maaaring magkaroon ng emergency sa trabaho.
Sa makatuwid, hindi siya partikular na mausisa tungkol dito. Nang makaalis na si Jeremias, ayaw ni Sean at ng dalawang bata manatili ka rin kay Justin. Tahimik na tumayo ang tatlo para umalis. Saan ka pupunta? Napatingin si Justin sa kanila, naramdaman intensyon nilang tumakas. Sabi niya, huwag kang mag-abala sa pagsisikap na makatakas. Ikaw hindi makakalabas, huwag mo kaming sisihin kung nasasaktan ka. Napatingin sa kanya si Sean. Ang lugar na ito ay binabantayan tulad ng isang hindi matatagos na kuta. Kung hindi tayo makalilipad, wala nang paraan para makalabas. Kahit na ang paglipad ay wala sa tanong, ang kanilang mga katawan ay mabubulok na may mga bala. Nakasandal sa kanyang upuan, ngumiti si Justin. Natutuwa ako sa iyo maunawaan. Dinala ni Sean ang dalawang bata para maglakad-lakad sa bakuran. Gamitin ang pagkakataong suriin ang kapaligiran sa paligid. Dahil wala nang makitang pagkakataong umalis, nagsimulang mag-alala si Zachary tungkol sa mga bodyguard sino ang sumama sa kanila. Napabuntong hininga siya at bamulong, ang mga bodyguard ba ay may almusal pa. Dinala sila sa ibang lugar nang hindi nabigyan ng pagkakataon upang matugunan. Sinulyapan ni Sean ang sistema ng depensa sa loob ng tirahan ni Hoffman bago inaaliw ang mga bata. Huwag kang mag-alala, nagbigay ng utos si Jeremias. Ang mga ito ang mga tao ay hindi nangangahas na magdulot ng gulo. Dalawang anak lang ang target ni Jeremias, kaya hindi niya ito mga tiyak na tagubilin sa kung ano ang gagawin sa iba na maaaring pumunta sa alinmang paraan. Nang makita si Gideon na nagdadala ng prutas, tinanong siya ni Gavin, Mr. Gideon, nag-almusal na ba ang mga lalaking sumama sa amin? Maaari ba nating makita ang mga ito? Ilang mga bodyguard ang nasugatan kagabi, at ito ay hindi malinaw kung nakabawi na sila. Sige na nga, lahat naman ng tao ay nag-almusal na. At kumain na sila. Sa ngayon, hindi mo na sila makikita. Sagot ni Gideon, ngumiti pa rin siya at nagpapakita pa rin ng kabaitan sa mga bata. Lahat tayo ay nakakulong dito, kaya bakit hindi natin makita ang bawat isa iba pa? Hindi man lang tayo makatakas. Ang ilan sa kanila ay nasaktan ng inyong bayan, at kami ay hindi ko alam kung gumagaling na sila. Nag-aalala si Zachary, na talagang nag-aalala. Ang mga bodyguard na iyon ay napakalapit sa kanila at nag-aalaga sa kanila ng husto. Tinatrato na sila ng doktor, at makatitiyak ka na sila ay tiyak na mabawi. Hinalikan sila ni Gideon. Sa katunayan, ang mga bodyguard ay lubhang binugbog at ang ilan sa mga nakahiga sila sa kama. Upang mapanatag ang mga bata, iminungkahi ni Gideon, kung ikaw pa rin ang baka may kumuha ako ng litrato para makita mo. Gayunpaman, pagpupulong imposibleng mangyari sa personal. Sa kabila ng sitwasyon, katanggap-tanggap din ito para sa mga bata tingnan ang mga larawan at maunawaan kung ano ang ginagawa ng mga bodyguard. Sa kasong iyon, salamat sa pagdaan sa problema. Sean, ginawa niya ang desisyon sa ngalan ng dalawang bata. Hindi rin tumutol sina Gavin at Zachary. Kabanata 1620. Samantala, nakasalubong ni Arisa si Edwin sa banyo ng serbisyo lugar. Ma'am, sa wakas ay nakarating na rin ako sa iyo. Okay ka ba? Siguro dapat tayong kumuha ng isang magpahinga dito sandali. Baka mahuli ko na si Jeremias. Si Edwin ay nag-aalala si Arisa na baka magalit siya sa kanya, kaya sinabi niya na nagpahinga muna siya bago nagpatuloy sa pagpunta kay Jack Astor. Paano ka nakarating dito? Maayos ang kalagayan ko. Hindi kami masyadong malayo mula sa Jack Astor. Halos 1 oras na lang ang layo. Magpahinga na lang tayo kapag nakarating na tayo. Gustong-gusto niyang makita ang kanyang mga anak sa lalong madaling panahon, na nararamdaman niya hanggang sa mapansin niya ang mga ito. Nang dumating si Edwin, dinala niya ang isang gynecologist mula sa ospital bilang pag-iingat. Nag-aalala ako sa iyo, Mrs. Graham. Iminumungkahi ko na hayaan mo ang doktor na suriin ka. Magiging kalmado ang ating isipan. Tumango si Arisa sa pagsang-ayon, at hindi nagpahayag ng anumang pagtutol. Hayaan, tiningnan niya ako sa daan. Dapat tayong makarating doon ng maaga hanggat maaari. Sagot niya. Lumipas ang isang gabi, ngunit si Jeremias ay hindi tumawag o gumawa ng anumang bagay. Hindi malinaw kung ano ang tunay niyang intensyon. Saglit lang silang tumigil sa lugar ng paglilingkod bago nagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Paglalakbay sa Jack Astor, napaka-cooperative ni Arisa, hayaan ang doktor na magsagawa ng pagsusuri. Edwin, halika na dito. Alam ba ni tatay, si Arisa ay naroon din nag-aalala para sa kanyang pamilya. Ngayong umalis na si Edwin, sina Darius at Maria na lang ang sa bahay kasama ang iba pang mga bata. Wala sa bahay si Mr. Graham.
Tinanong ko si Madam Mary, sabihin mo sa kanya na sasamahan kita sa paglalakbay para malinis ang iyong isipan. Si Edwin, hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin kay Arisa na nasa ospital na pala si Darius. Nang umalis siya, hindi pa rin nagising si Darius. Tumango si Arisa, mabuti iyan. Tumatanda na si tatay. Ito ay mas mabuti pang huwag ipaalam sa kanya. Ang pagbibigay ng pagkabigla kay Darius ay hindi nakakatawa. Medyo nalungkot si Edwin at hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Tulad ng tinapos ng doktor ang pagsusuri, sinamantala niya ang pagkakataong magtanong tungkol sa kanya kondisyon. Sa kabutihang palad, walang kakaiba sa kalusugan ni Arisa. Ma'am, magpahinga ka na lang habang. Tatawagan kita kapag dumating na tayo, mungkahi ni Edwin kay Arisa habang dinadala niya ito kumuha ng kumot para sa kanya. Si Arisa ay buntis at madaling pagod, ngunit ang kanyang pag-aalala para sa kanyang mga anak pinigilan siya sa pagpapahinga. Gayunman, kinuha pa rin niya ang kumot at tinakpan ng sarili, pagkatapos ay tinanong niya si Edwin tungkol kay Jeremias. Edwin, kilala mo ba si Jeremiah? May galit ba sa pagitan ng aming pamilya at sa kanya? Oo, kilala ko siya. May mga alitan, pero wala makabuluhan. Noong si Kuya Germs ay isa pa ring pangulo, siya ay nag-aalaga sa kanya ilang sandali sa kanya. Ikinwento ni Edwin ang nalalaman niya kay Arisa. Tanong pa ni Arisa, ano ang relasyon nila tulad ng, ayos lang, hindi kami malapit o hiwalay. Ito ay isang tipikal na relasyon ng nakatataas subordinate. Napakunot ang noo ni Arisa sa pagkalito. Sa pagtingin niya rito, naisip niya na walang anumang alitan. Kung gayon, bakit niya dinukot sina Gavin at Zachary? Ang aming pamilya ay may hindi kailanman nasaktan siya. Oh, oo nga pala, siya ang tiyuhin ni Justin Rogers. Justin at Mr. lagi na lang nag-aaway si Benjamin. Sa kabila ng pagtanda ni Edwin, bigla na lang siyang naalala at sinabi niya kay Arisa ang tungkol dito. Maaaring ito ang ideya ni Justin, ngunit hindi ako sigurado. Justin Rogers. Matapos ang ilang pag-iisip, sa wakas ay naalala ni Arisa. Kung sino siya, kung totoo nga siya, malamang na naghiganti na siya Benjamin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Benjamin dahil naroon pa rin siya. Hanggang ngayon ay wala pang balita. Mahigpit na hinawakan ni Arisa ang kanyang cellphone. Hindi siya nakatanggap ng kahit ano tumawag sa kanya, samantalang hindi mahanap ni Bradley ang kinaroroonan niya. Sa asensya, sila nawalan na siya ng kontak. May nangyari na ba sa kanya? Nagsimulang tumitibok ang puso ni Arisa sa pagkabalisa. Samantala, malalim sa ilalim ng lupa sa disyerto ng kanlurang rehiyon, Benjamin, matagal nang nakulong ang kanyang grupo. Gupitin mula sa lahat ng komunikasyon, hindi nila makontak ang ibabaw. Ang mas nag-aalala sa kanila ay ang katotohanang nakatagong vault na ito ay punong-puno ng mga iligal na kalakal. Ang mga potensyal na kahihinatnan ng mga item na ito kailanman na inilabas sa sirkulasyon ay lampas sa imahinasyon. Mr. Graham, ang mga bagay na ito. Napabuntong hininga si Ethan, sa isipin mo na lang ang ganyang eksena. Sino ba naman ang mag-aakala na ganito kadetalyadong patibong sa amin? Napapikit ang mga mata ni Benjamin habang pinagmamasdan ng maayos na nakaayos mga kahon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbibigay ng mga tagubilin sa grupo. Manatiling kalmado at magpatuloy sa pag-unlad. Halatang nahulog sila sa isang maingat na plano bitag.